Kristo po, ang anak ng Diyos, ay inabandona sa krus upang ikaw na malayo ay maging malapit. Upang ikaw na nahiwalay ay matawag ka niya na isang anak. Upang ikaw na ubod ng sama o ubod ng rumi ay makalapit sa isang banal na Ama. Sabi ng talata, hindi na nang may takot. Hindi ka nakakabahan, kundi nang may pagtitiwala. Sabi ng confession, at sabi rin ng salita ng Diyos. Kaya kapatid, ito po ang ibig sabihin ng panalangin. Listen very carefully. Lumalapit ka sa Ama, hindi dahil ikaw ay matino, kundi dahil may isang namatay para sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng panalangin. Lumalapit ka sa iyong Ama, hindi dahil magaling ka o marami kang nagawang mabuti, kundi dahil mayroong Jesus na namatay para sa iyo. Si Kristo, na doon sa krus ng Kalbaryo, siya ang tumanggap ng katahimikan mula sa langit para sa iyo. Siya ang itinuring na kaaway para matawag kang anak. Dati kaaway, pero ngayon tinawag na anak. At isipin mo mabuti, na sa mga oras o mga sandali na siya'y nakabayubay sa krus, tumatawag siya sa Ama, pero hindi siya sinagot. Siya yung hindi sinagot para tuwing tatawag tayo, tuwing tatawag ka sa ating Ama, sa iyong Ama, may makikinig. Papakinggan ka sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang sinarhan upang ikaw ay pagbuksan. Siya ang iniwan para ikaw ang tanggapin. Kung titignan mo, ganyan kadakila ang pagliligtas na ginawa sa iyo at sa akin ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. Pangalawa, pinapalakas ng Ama. Hindi po natin palaging kayang manalangin, kung tutuusin. At yan naman talaga ang totoo. Hindi po lahat ng araw ay malalim. Hindi po lahat ng araw kapag kausap mo ang Diyos, malaman ang iyong mga binabanggit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi po lahat ng oras ay buo ang ating loob na humarap o makipag-usap sa Kanya. Hindi po matino, kumbaga, minsan yung ating pag-iisip, yung ating puso, pag tayo lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Minsan nga po, kahit nasa simbahan tayo, kahit ang ating mga office bearer, sila na mga pastor, elder, deacon, nararamdaman nila yan. Nararamdaman nating lahat na mayroong mga pagkakataon nanghihina po talaga tayo. Kaya ang tanong sa atin, kapag nanghina ka, meron kasi kapag nanghina, ang ginagawa nila, o ano ang madalas na ginagawa ng marami kapag nakaramdam sila ng panghihina? Alam niyo, nakakalungkot na sagot.
lumalayo sila. Tumatahimik, umiiwas, o tumitigil sa paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi po dahil ayaw, kundi dahil po wala na silang lakas eh. Mahina na. Na sa ganitong kalagayan, ito ang paalala sa atin ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo, tinatawag tayo ng Diyos na ang panalangin po, tatandaan natin, ay hindi lamang sa mga tao o sa mga Kristiyano na malalakas. Ang pananalangin din, mas lalong kailangan ng mga tao, ng mga Kristiyano na nanghihina, na mga nanlalamig. Wala tayong pake. O maybe ang Panginoon, wala siyang paki. Ika'y nanlalamig, basta tumatawag siya sa iyo. Ikaw na nanlalamig, ikaw na lumalayo. Huwag mong tuluyang lumayo. Huwag kang tuluyang lumayo sa Kanya. Huwag kang titigil. Tumatawag siya na lumapit ka sa Kanya kahit pamahina ka. At aminin mo yan sa Diyos na mahina ka. Gaya ni Pablo. At siya magbibigay sa iyo ng lakas. Yan ang kanyang panawagan upang maibalik ang ating kalakasan. At ano pong sabi ng ating binasa sa Luke chapter 11, verse 13, kung ating muling babalikan, isang talata roon, ang sabi, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, kaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Yung ating Ama na nasa langit, alam natin na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, na walang hanggan ang kanyang awa, na alam natin ng ating Ama na nasa langit, hindi po nauubos ang kanyang biyaya para sa atin. Halimbawa, sa pong real life story, meron pong isang ama ang nagbabantay sa anak niyang nasa ospital. O yung kanyang anak ay mayroong sakit na leukemia. 3 taong gulang lang po yung bata. At yung bata payat na payat. Mahina. Hindi na makakain. Halos hindi na rin makangiti. At habang nagki-chemotherapy, umiiyak lang yung bata. Hindi niya alam kung ano ang mga nangyayari. Ang alam lang niya, masakit. At sa tuwing lalapitan siya ng nurse na may daladalang karayom, ang ginagawa niya mahigpit siyang kumakapit sa braso ng tatay niya. At sa tuwing sasaksakan siya ng injection, ang sigaw ng bata ay hindi aray. Masakit. Ang sigaw ng bata ay, "Tay! Huwag mo akong iwan! Huwag mo akong pabayaan!" At alam ng ama na hindi niya mapapawi ang sakit. Hindi niya kayang alisin ang karayom. Pero ang kaya niyang gawin sa mga sandaling iyon, mga kapatid, ay ang manatili sa tabi ng kanyang anak. Na sa lahat ng gabi ng pagsusuka, pag-iyak at pagod ng kanyang anak, ang ama ay hindi lumalabas ng kwarto, hindi natutulog ng mahimbing, hindi siya umuuwi, nananatili lang siya sa tabi ng kanyang anak dahil iyon ang kailangan ng bata. Kung iisipin natin mabuti na kung gayon
po ang Ama sa lupa na marunong manatili kahit hindi naiintindihan ng anak ang lahat. Gaano pa po kaya ang ating Ama na nasa langit? Dahil ang Diyos po na tinatawag nating Ama ay hindi nakabase sa kung gaano po katatag ang ating pananampalataya, kundi sa kung gaano po siya katapat sa kanyang mga salita. Doon tayo tumingin, tumitig sa tapat niyang salita. Hindi po siya tulad natin o ng mga ama sa lupa na pabago-bago minsan. At salamat po sa Diyos, hindi rin po nakadepende ang kanyang pagtanggap sa ganda ng ating mga sinasabi. Dahil siya po ang Diyos na nananatiling tapat kahit tayo po ay hindi tapat. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sabi ron, 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung tayo hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kaniyang sarili. Again, ang ating Ama na nasa langit, walang hanggan ang kanyang awa. Walang kapantay ang kanyang pag-unawa. At wala ring kapantay ang kanyang kapangyarihan. At ang pinakadakila po sa lahat, o masabi natin, pinakadakilang himala para sa atin na dapat nating maintindihan ay ito, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinili niya po tayong tawaging mga anak. Itinuring na mga anak. At muli, paano natin yun nasabi? Paano yun naging posible? Sagot? Dahil kay Kristo. Si Kristo, ang walang kasalanan, walang bahid, at walang kakulangan, ay itinakwil doon sa krus ng Kalbaryo upang tayong mahihina, upang tayo ng mga marurupok, at madalas umatras sa panalangin, o ayaw manalangin, ay tanggapin ng Ama na walang kapantay ang kalakasan at ang kapangyarihan at maging ang kanyang katapatan. Tayo na madaling mapagod, tayo na minsang halos walang masambit sa panalangin, tayo na palaging may dahilan para mahiya. At totoo yan. Dahil sa bawat araw ay nakakagawa ka ng kasalanan. Kahit pa, tayo na palaging may dahilan para mahiya, ay tinatanggap, minamahal, at pinapalakas ng isang Ama na hindi kailanman lumalayo. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Aminin natin ang ating kahinaan. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. At siya'y handang makinig sa atin. Mga kapatid, ito po'y paalala sa atin ng salita ng Diyos. At paalala rin ng isa sa ating mga confession na sana po, araw-araw tayong lumapit sa Diyos. Araw-araw. At lalapit ka sa Kanya bilang isang anak. Hindi po bilang alipin na kailangan pang patunayan ng sarili. Na sa gitna po ng panlalamig, pagkapagod at katahimikan, hindi po tayo lalayo, kundi tayo po'y aasa sa ating Ama na siya mismo ang lakas ng mahihina. Si Kristo mismo ang magbibigay sa iyo
ng lakas. Sa aking pagtatapos, nais kong pakinggan ninyo ang sinabi ni Martin Luther patungkol sa panalangin. At alam kong familiar itong quote na ito At nais ko lamang banggitin at marinig niyong muli. Ang sabi niya, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Again, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Sa madaling salita, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, na tinawag sa pamamagitan ng pangangaral, na binagkalooban ng biyaya ng pagsisisit pananampalataya kay Yesu Kristo, hindi mo kayang hindi lumapit sa Ama. Hindi mo kayang hindi lumapit sa Ama. Araw-araw yan. Sapagkat ang panalangin, mga kapatid, listen, ang panalangin, ang hininga ng puso ng isang anak ng Diyos. Kahit nga yung magbuntong hininga ka. Yung simula pa lang na tapos babanggitin mo na yung Ama. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong mga salita na aming nakita sa aming sarili, hindi bilang kaaway, hindi bilang alipin, kundi maligayang maligaya kami sapagkat kami itinuring mong anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para kami na hindi karapat-dapat dinggin ay marinig, ay masagot ang aming mga panalangin. Kaya salamat, O Diyos. Nakita namin ang iyong dakilang gawa ng pagliligtas sa amin. Nakasama ito na ang pananalangin ay nagsisilbing pangunahing pasasalamat namin sa iyo sa sa iyong mga ginawang pagsasakripisyo para sa amin. Tulungan kami, O Diyos, bigyan kami ng lakas na ito'y aming maisapamuhay. Na hindi lamang kami tatawag sa oras ng pangangailangan, kundi sa anumang sitwasyon ng aming buhay, hindi namin kalilimutan na makipag-usap sa iyo. Ganito kahalaga sa Kristiyano ang palaging manalangin. Inutusan mo ang iyong mga alagad at inuutusan mo rin kami bilang iglesia na kami manalangin palagi. At sa aming pananalangin palagi, hindi kami manghihina, hindi kami manlulupaypay. Kaya, O Diyos, gawad mo po ang iyong masaganang biyaya sa iyong iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon magkakalob tayo sa ating Diyos.